Dati sa panaginip ko, sir, may ganito ako eh. Hindi oh, kaya mo yan. Ito, meron ka na eh. Ako panaginip pa lang, sir. Hindi, bangungot na yung sa akin eh. Kung bago ka lang sa expressway, matatakot ka kasi ang bibilis ng mga sasakyan, oo. Kaya magalala. Mas malakas tayo dyan. Naka-video pa pala ako. At ngayon nagbabalik na naman tayo sa motor show at niready na ulit natin si Reader na may bagong konting setup. Dahil nilagay na natin yung aluminum sa likod ng kanyang headlight at pinaulit natin yung kanyang mga brake hose at yung mga fittings. Kumbaga parang medyo proper na yung build natin sa kanya, hindi na yung trip lang. So ito na yung bagong fittings niya, hindi na sobra sa gear type quick release. So naka fittings din yung kanyang suspension, and then meron siyang yung labasan ng hangin para sa oil. So butas yan ha, hindi lang yan parang palamuti. And then pina-recondition natin yung makina at mamaya ay i-change oil ko na to. So ito yung araw ng Friday, then Saturday is motor show na sa Isabela, and then pagdating ng Linggo, show naman sa Tarlac. Hinanginan ko yung gulong niya sa harapan. Nasa 24 PSI siya bago ko siya hanginan, at ang nararamdaman ko sa kanya parang ang bigat ng manibela. So ngayong hinanginan ko na, nag 32 PSI siya eh. So ngayon medyo gumaan siya. Tapos parang naglalak yung manibela niya sa sa gitna. Pag ganyan naglalak, pag ginanon mo parang may puwersa. Alam mo yun, yung may pressure siya ganon, or resistance. So iniisip ko baka sa wire, pero ngayon naman biglang nawala buhat nung binombahan ko yung gulong niya sa harapan. Oh, so duda ako, di ba nagpalagay ako ng chige, di ba ang dami niyang wire oh. Baka ito yung dahilan ng resistance, or baka malambot na ang gulong, pero maya maya check ko ulit. Feeling ko dun yun eh, kasi niluwagan ko na yung steering damper natin, wala na siyang higpit ba. Ngayon inoobserbahan ko pa siya. About naman sa front suspension natin, noong una nilang ginawa sa Royal Moto Club na wala. Ngayon naman paunti-unti bumabalik. Yung pagka nalulubak may naririnig kang tuk, mga ganun. Nabawasan ng konti yung katok kapag nalulubak, pero meron pa rin eh oh. Oh, narinig nyo? Ayun oh. 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 Tapos bandang kanan kung saan tayo nagpapalit ng oil seal, eh yun ang nagalaw eh. So ayoko naman ibalik sa Royal Moto Club ulit kasi 2 beses na nilang ginawa to eh. Baka sabihin maselan ako sa motor. Pero baka kasi masira yung front shock ko kapag laging tumutulog ng ganyan, kasi parang feeling ko nagbo-bottom ganon sa loob. So sa mga subscriber ko ngayon, mga nanonood ngayon, baka meron kayong kilala na magaling mag-ayos ng front suspension ng big bike, kasi iba yata yung mechanism nito sa loob compare sa mga 150cc natin na motor ganun. Paki-comment lang po baka meron kayong kilala at doon natin madala at nakakaya sa Royal Moto Club eh. Mga tropa natin sila eh. Nawala naman, kaya lang ngayon bumabalik ulit. At ngayong araw naman, dahil nagsiset-up tayo ng Aerox at pinadala din sa atin yung Aerox ng may-ari ng Gile, pareho kami nag-setup eh. So sa akin niya pina-modify yung motor niya para maging Indo inspired.
So yung setup natin sa Aerox, kaya naman Indo-inspired yung napili namin kasi pwede siyang pang daily eh. Kung halimbawa gawin natin siyang Thailand concept and Malaysian concept, ang nipis ng gulong nila eh. So di ba, mas manipis, mas delikado. More on pang drag racing lang kasi yung manipis, di ba? Eh alam nyo naman yung Aerox, ang laki ng gulong. So parang hindi yata bagay sa kanya na manipis yung gulong. Tapos ang laki ng body. Hindi katulad ng Raider, di ba payat naman talaga yung Raider, tapos ang baba lang niya, ang liit lang niya. So pag manipis yung gulong, okay lang, sakto lang. Parang ginawa talaga para gano'n na. Kasi yung brand nyo ng Raider is medyo manipis naman talaga yung gulong niya, di ba? Hindi yung kagaya ng Sniper, mataba yung gulong niya sa likod, gano'n. So yun na nga, pupunta tayo sa Yelsam para kunin yung brake hose. So ngayon lang namin nalaman nung kinalas namin na dalawa pala yung hose ng Aerox. Kumbaga hati siya dahil tatawid siya sa may ABS. Kaya nagpagawa kami ulit dun sa itaas na part. Hindi naman kasi kita yun eh. Kaya lang gusto ko yung proper ba, kasi magkaiba yung quality ng hose ng Earls na Orig sa quality ng stock. So baka mas malaki yung stock, manipis lang yung Earls. Baka magkaiba yung, alam mo yun, yung pressure ng hydraulic sa brake. Tsaka kahit hindi nakikita, ikaw na may-ari, alam mo sa sarili mong hindi sila pareho eh. So kailangan buo siya. Kaya yan, kukunin natin ngayon, sana bukas. Alam ko si Paringgel hindi maaga nagigising eh, at hindi talaga siya yung madalas sa shop niya. Sumabanggit na rin natin si Yelsam. Alam nyo ba na hindi pa tayo vlogger, hindi pa talaga uso yung mga motor show na ganyan. Naging customer na niya ako dahil dati siyang nagtitinda online sa mga Yamaha Mio Group, Pampanga, ganun. Tapos may Mio kasi ako nun, so marami siyang mga accessories na bagay sa Mio. Pinunta ko siya sa bahay niya kasi siya lang yung mga, alam mo yung madidiin pagdating sa pyesa sa mga motor, ganun. So yun, hanggang sa naging vlogger tayo, and then sumasali na tayo sa motor show. So kay Yelsam pa rin tayo bumibili. May something kay Yelsam na special eh, yung tipong yung mga items na nakikita lang natin sa ibang bansa and sa Manila, meron siya. Kahit yung pinakamahal na caliper sa motor show, yung tinatawag na 4-pot nickel, meron siya dyan. On hand. Kaya naman dun sa Raider natin, nung nasa pro category pa siya, yung brake system natin sa kanya lahat galing yon, yung sa harap. Mula brake master, caliper, at saka disc. Tapos yung hose nga pala. So hindi na ako lumayo, binigyan pa niya ako ng magandang deal para mabuo yung motor. Alam mo yun, hindi siya garapal sa pera. Yung unahin kanyang matuwa bago siya maningil. Ayan o, traffic talaga dito sa Pandan Road to. Amoy Jollibee. Yung bahay ni na Yelsam nga pala, dun yung sa dulo. Ewan ko kung dyan pa rin sila. Doon ko sa pununtahan nun eh, wala pa yung shop niya dito. Ayun yung shop niya sa kabilang, ayun, bukas. Hindi ko na maalala kung ano yung binili ko sa kanya noon. Ang alam ko, isang pyesa lang ang bibilhin ko sa kanya. Pero nung pumasok ko sa bahay nila, ang dami niyang pyesa. Alam mo yung, alam ko 2.5 lang yung dala kong pera noon, kaso hindi na nagkasya kasi ang dami ko nagustuhan sa mga pyesa niya. Ayun, ang Yelsam. Iyon. Par, yung host natin par. Ayan na ba yan? Nice. Nandito rin yung banjo. Ayun. GR5 pa. Basta pang show, kompleto KL eh. Yung mga caliper niya oh, lahat yan original. Hindi siya nagbebenta ng EKEPS eh. Yun, may bago siyang caliper na ano oh. Hindi ko alam kung tawag dun eh. Hanggang ngayon yung mga caliper, di ko alam yung mga pangalan eh. Yan, para sigurado lang na par. Inabili niya.
Opo, binabili. Ah, okay. Saan ba siya ngayon? Manila po ata. Ah, okay. Ay, paano pala yung ano, yung copper na ano, washer niya? 'Di ba dapat may washer to? Wala po kasi kami washer eh. Wala ba? Kaya ito yung belt bag na ginamit ko eh. Malaki. Para kasya yan. Dapat SBT 615 dadaling ko eh. Kaso madumi siya ngayon. Tsaka na-miss ko yung Z1. Para thank you. Bigyan lang natin sticker si sir. Thank you sir. Ingat. Yun, may nakasabay tayo. Classic. Ano kayang motor to? Ah, Bristol. Ingat. Ay, pinagpuputol na yung mga puno dito. Bakit kaya? Kaya pala lumiwanag dito. And syempre, bago tayo sumabog sa traffic ng Maynila, kakain muna tayo dito. Pagas muna ako. Dami nagta-traffic dito. Full tank mo, premium. Premium plus sir. Wala tayo. Ah, walang 95. Wala sir, ayaw mag-dispense. Sige, yan na lang. 97. Oo. Full tank, cash payment. Bakit ang proper nyo ngayon? Laging ganyan? Ah, talaga. Sa ibang shell hindi ganyan, ano? Kasi lang po kasi yung iba sir, pag natulungan yung iba kasi. Ah, yung iba? Ah, okay. Kasi mag-ano daw yung ano. Yung pintura? Ah, di totoo naman yun, di ba? Oo. Pero pag napunasan naman, okay. Ito naman sir, pag gasoline kasi medyo maano yung ano niya, di ba? Matapang, no? Oo. Oo. Huwag mo ibibilad, no? Pag tumagal, magmumuti siya sir. Kaya nga, oo. Okay na yan. Abot na Manila yan. Dati sa panaginip ko sir, may ganito ko eh. Makukuha mo rin yan. No sir? Dati rin ako tatrabaho sa Jollibee. Oo. Mas malaki pa sweldo nyo dito eh. Sa akin sir, sa panaginip lang eh. Hindi, oh, kaya mo yan. Ito meron ka na eh, ako panaginip pa lang sir. Hindi, bangungot na yun sa akin eh. At ayun na nga, dito tayo sa Caltex Expressway. Maghahanap ng kainan dahil medyo konti pala doon sa may Mexico Shell. At ang alam ko pwede mag-park sa rampa doon. Sir, pwede pa ba doon? Ah, okay. Ayun, sabi nila pwede raw. So makikidaan lang po. Okay, so hanap tayo ng pagkain. Dito kaya sa Razon. Ayun to, chicken tocino, pwede. Tara, dito tayo. So ito ay dire-diretso na hanggang Maynila. Kung bago ka lang sa expressway, matatakot ka kasi ang bibilis ng mga sasakyan. Oo. Kaya magalala. Mas malakas tayo dyan. And that's it. Papunta na tayo sa North Harbor. Nakababa na tayo ng expressway. Share ko nga pala sa inyo na kung dati ang office ng Geely Helmets ay sa Pulilan, Bulacan,
Ngayon po ay nilipat na nila sa Quezon City. Pero hindi tayo dun pupunta. Meron tayong ibang opisinang pupuntahan. At yun ay 7.6 kilometers na lang from here. Tingnan nga natin yung echo dito. Ganda. Dito perfect na magmotor lang. Malabo pag sasakyan. Ito na pala 400 meters. So dito lang pala yung building na pupuntahan ko. May isasubmit lang akong dokumento. Ito na sa kaliwa. Malamang itong building na to, itong may white. At least pag nag-park madali. Dito tayo sa open. Pre, sinabi na. Thank you. Saan banda? 8 floor? 8 floor? May elevator din dalawa. Okay, saan dito? Dito ka na lang. Okay. Ayun, elevator. One day low. Okay. Okay. 354 ha? Okay. Thank you, Mama. Bye-bye. Si Boss Ape, oh. So siya yung susundan natin ngayon para pumunta sa isa pang office ng Gile dito sa QC. So hindi na ako nag Google Map, no. Sakto pupunta si Boss doon. Oo nga pala, naalala ko, yung pagsali natin ng show sa Isabela is hindi ko siya in-announce. Gusto ko kasi lumaban ng tahimik lang. Alam mo yun, yung lalapag ka lang, simplihan, ganon. Kasi sa tagal na nating nagmo-motor show, puro announce eh. Kumbaga, expect nila na nandun ako. Gusto ko yung normalan lang. Hindi naman sila lalapag dahil sa akin. Yung gusto ko, natural na lalapag lang sila kasi gusto nilang sumali. Gusto ko yung ganon, yung biglaan lang. Pero yung sa motor ko naman is pinopost ko naman yung unit ko, so madali naman siyang gayahin. Wala naman akong tinatago sa akin kung ano yung setup talaga niya. Kasi may mga ganon eh, hindi nila ipapakita yung set nila para magkagulatan. Banda dito yung office nila, so kailangan mag U-turn. Tapos traffic sa kabila. Pagkatapos nating mag U-turn, pasok muna tayo dito. Sige. Ayun oh, Z9. Okay, so looban nyo sa kanila. Grabe yung pasikot-sikot sa Maynila, unlimited. So ito na yung street nila. Hindi ako sure kung asan yung building nila, no? Siguro doon pa, Mapalad Street pa pala, doon. Kaya ito na yung Mapalad Street. Okay, so dito lang yon. Somewhere here. Number 6 eh. Ito na yun. Kilala ko to eh. Ito nga yun, no? Yun ang bagong office ng Gile. Napalayo, ano? Okay, so dito tayo mag-park. Okay, pa-side na lang. And that's it. Grabe. Let's go. Bakit gamit yung motor? Ha? Bakit gamit yung motor? Nagpa-vlog ako eh. Bakit hindi ka gamit yung nakala? Tapos sabi mo punta sa Isabela? Mamayang gabi na. Mamaya na ba? Oo. Saan pupunta? Ba't lalabas ka? Ako sundo sa'yo. Alam mo nandito ako? Siyempre. Ito yung sa ano, dito sa mga sales. Dapat isang floor lang to eh. Gawa ko sa floor eh. Kulang space eh. Alright, what time is it? It's 6:29 PM. Ayun, sa bawat pagpunta ko talaga sa Gile, sa Maynila man o sa Bulacan, sa kung saan man, lagi akong nadidisoras kasi napapasarap yung kwento namin ng boss. So ang hirap mag-atras dito dahil hindi pantay yung
Semento. Kaya. So ang tanging ko lang sa search is ang LCD Pampanga. Nako, ang daming pasikot-sikot. Kumpara dun sa mas naunang office nila bago ako napunta sa Chile, mas maganda talaga eh. Dito medyo masikip pero masaya. Kung ano yung tahimik ng pulila na office, gano'n naman kasigla yung lugar na to. At yun, ito yung service nila. Naka-video pa pala ako. So yun, kung ano yung traffic na papunta, yun ang traffic dito. Pauwi, ganun din. Baka may skyway. Ayos pala dito, maganda pala pumunta, ang dali. Pero meron kayang pababa, parang walang pababa eh, no? Pero yung pauwi, yun ang pinaka-importante, bis mo makabalik. So yun, sa mga gusto makita yung vlog natin sa pagsabak ni Reader sa Isabela, panoorin nyo po sa aming Facebook account, Read Motovlog. Dahil patayo ang video, no, hindi natin ma-upload sa YouTube. Right, sa mga nakaabot sa aking video na to, maraming salamat. At yung outro natin magiging sa garahe lang, yun, isushoot ko na lang doon. At medyo kumikidlat-kidlat at mukhang uulan na. Alright guys, see you next vlog. Read Boys It!